Una sa tanan atong himayaon ang Dios sa iyahang way puas o way puol nga pagpangga kanato. Nining kagabhion mga kaigsuonan, akong gipasalamatan ang ato ang mga main coordinators and ang mga nagdalagyod niini nga programa nga gitahasan sa Central Philippine Union Conference. Si Pastor Lowell Quinto, ang atong IEL coordinator, at the same time the stewardship director, o gingon mo sab si Sir Bernie Manigo, atong communication and PAR director. Atong gipasalamatan ang ilahang pag-coordinate sa programa sa matagabi. Okay, alang sa mga taga Waray-Waray region, unahan nga tanan aton dayawon ang Dios. Haiya nga waray pag-ukoy, ngan an iya waray pagtakas na pagpaurahan aton. Ini nga aton katitirok yana, nagdarahin aludayday nga pag-urahan aton. So sa mga taga-Romblon na to nga mga kaigsuunan, bago ang lahat, atin pong pasalamatan at luwalhatiin ang Diyos sa kanya hindi masukat o hindi mapantayan at walang hanggang pag-ibig sa atin. Sa mga taga Ilonggo region, ilabi na sa mga utod sang amon mama nga arada nga naga-star subong sa Miagao, sa mga pamilya ni Tioy Dolpo nga nagalantaw subong og ingusab sa pamilya ni Tiaylose nga arada naga-star sa Rojas City, kag ang mga pamilya man ni Tiay Ales nga arada subong sa Hamindan. Una sa tanan, aton dayawon ang Dios sa iya pagkawala untat kag wala pagkataka nga pagpalangga sa aton. I'm bringing greetings or welcome greeting from my beloved President Pastor Agapito J. Catani Jr. na siya gid ang nagadamgo niini nga programa, this noble program. He dreamed this noble program. Now we have the Vibrant Life Seminar, whose speaker is no other than our very well-known international evangelist, President of the Southern Asia Pacific Division some years ago, Pastor Violito Bocala. And also with his health lecturer, Pastor Charles Nogra, the Executive Secretary or Executive Vice President for all Seventh-day Adventists in Central Visayan Conference. And to all our conference mission administrators and directors, to all our beloved district pastors, to all our committed church leaders and members, to all our viewers in Facebook, in YouTube, GSAT TV, and to all listeners, to our different listeners to FM radio stations, from your friends, from my fellow administrator, Pastor Sir Junito Soniega, our treasurer, the rest of our directors, CPUC administrators, directors, office staff, from all your Seventh-day Adventist friends, we welcome you all with a parting words quoted from the scripture in the book of Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Again, welcome, and God bless you all. For our opening song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Let us all rise. Every blessing of His favor
Akong gihangyo ang tanan natong mga tigpaminaw, atong mga viewers sa pagtindog alang sa atong pinasahi nga pagampo sa dili pa magsugod ang mensahe nga pagadadon ni Pastor Bocala karong gabi na. Hangyon ko kamong tanan sa pagduko sa mga ulo alang sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit nining takna a Ginoo. Ipakunsad ang imong balang espiritu nga magahatag kanamo og kaalam, kadasig, alang sa pagsabot sa imong mensahe. O Dios, among iampo sa pinasahe ang among pinalanggang speaker, Pastor Bocala, ingon mo sab si Pastor Nogra, nga magapahat sa mensahe. Mensahe sa kamatuoran o mensahe sa maayong panglawas. Hinaot o Dios nga ikaw usab magahatag kanila gahom. Kaalam usab, alang sa pagpahat nga makadasig kanamo, amo untang mabatnan ang paghigugma kanimo, ingon nga mo'y among buhi nga Dios, o amo usab masabtan ang mensahe sa maayong panglawas. Tabangi kami Ginoo nga magasunod sa prinsipyo nga imong gihatag kanamo. Panalangini o Dios, ang tanan nga nagapamati sa imong mensahe, panalangini ilang tagsa-tagsang panimalay, panalangini kaming tanan, kini among gihangyo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Kung kita makasunod ni ini nga mga lifestyle factors nga ana nimo ang pagtuo na dawat na nimo kapasayloan sa imong sala. Mayong gabi og welcome sa atong Vibrant Health, ang health component nining seminar nga Vibrant Life. Ug karon gabi magahisgot kita sa secrets of living longer. Nining atong Vibrant Life seminar, doon na kita slogan nga healthy lifestyle, longer life. Godly lifestyle, eternal life. Healthy lifestyle, longer life. So, ato nang tun-an karon, unsay sekreto nga malongger ang ato ang kinabuhi. Karon, atong tun-an, ug sa waylangan akong ihatag kaninyo ang unang prinsipyo, the first principle of healthful living. Simple kayo ni. Take time to smile every day. Pahiyom. Isa kung nga pagkapahiyom, basta kay mo pahiyom na jud ka. Kung gusto jud ka mahibalo ang klase sa imong pinahiyuman, matubag kag espeho og susiha kon unsa dito imuhang dagway. Pahiyom kada adlaw. Take time to smile every day. Doon na bitaw may silingan sa una di Bulacau. Gamay pa ko, matingala lang ko ato niya, kaya naalagi siya pagkagamay. Kada makita niya nga poste, pahiyom siya. Kahoy, pahiyom. Niya, bato, pahiyuman niya. Abi ninyo, hangtod karon, mura og buhi pa man siguro. Pero katong uban nga, kanunay nagaguol, nauna og kamatay hinuon. Gani, kung doon na kunoy 100 ka mga tao nga mapahiyumon, kita ni mo diha, tawo nga mapahiyumon, 100 nila ang nangamatay. Pero nasayod baka kung pila sa mga tawo nga magulanon ang mga matay? 157. So, mas daghang yun ang mamatay sa magulanon. Ikumparar sa mga katawhan nga malipayon. So, kung ikaw magulanon, ang tsansa, ang kahigayunan nga magsakit ka, mamatay, is 57% higher ikumparar sa mga tao nga malipayon. Una ang balaang kasulatan naghinumdom kanato ug atong babasa sa Proverbs 17:22 nga nag-ingon, a merry heart doeth good like a medicine. Kini ding pagpahiyom, pagkatawa sama ni sa medisina. Pero kung mag-uol ka, ang broken spirit, ingon dia, dry it the bones. Dali ra ka magbalatian kung ikaw magulanon. Doon ay mga secrets of living longer na nakaplagan o napublisar kini siya sa National Geographic ni atong 2005. Ginganlan kini og blue zones. Si Dan Buettner ang naghimo ni ini nga pakisusi ug iyang gitan-aw ang mga katawhan
nga kansang pangidaron ni abot og 100 sa mga lugar sama sa Okinawa, Japan, Sardinia, Italy, Nicoya, Costa Rica, Icaria, Greece ug Loma Linda, California. 5 ka mga dapit gitawag kini sa nga the blue zones. Ang nagpuyo dito mga centenarians nakabot og tag 100 ang ilang pangidaron. Ug kini si Dan Butner nihimo pakisusi. Kung doon na ba'y unsa may ilang lifestyle, doon na ba'y relasyon ang ilang lifestyle nganong tag-as man ni sila kinabuhi nga nagpuyo nining mga dapita. Og gihimo niya ang pakisusi. Og kining tulo ka mga pundok sa mga katawhan sa Sardinia, Italy, Loma Linda University, sa Loma Linda, United States o sa Okinawa, Japan, iyang nakita nga doon ay common kini sila nga mga lifestyle ug mao kining family, wala nga napanabako, plant heavy diet, no? Then constant moderate physical activity, social engagement, legumes. Mo ni ang common ani nilang 5 ka mga pundok kansa mga pangidaron nakaabot og 100. Ug usa sa mga gitutukan niini nga nabak-apan og daghan nga mga studies mao kining pundok sa mga katawhan sa Ginoo nga nagpuyo sa Loma Linda area ni sa San Bernardino sa California nga mga Adventista kansang lifestyle kitan-aw nila nga tungod ini ilang lifestyle they live longer lives. Ug unsa man nga lifestyle? Plant-based nga diet, regular exercise, nagalikay sa alcohol, pag-inom og mga caffeine o illicit drugs, wala nagapanabako, maintain healthy weight o nagasalig sa Ginoo. Now, ang secrets of living longer, dili lang na-focus sa aning mga dapita, apan dugay na, doon ay pakisusi nga gihimo nila ni Drs. Belloc and Breslow sa Alameda County dito sa Amerika sa gihapon. O sa ilang follow-up study nga milungtad og dugay nga mga katuigan, ilang nakita nga kini mga tawhana nga miabot og tag-as nga pagidaron, wala ni miabot by chance or accident, but tungod sa ilahang lifestyle. So doon na yung relasyon sa lifestyle, what they put into their body and what they do with their body, ngadto sa ilahang good health og long life. Og sumala pa ni Drs. Belloc og Breslow nga ang ilang mga sekreto nga nakaabot ni ining tag-as nga mga pangidaron, una, wala nagapanabako, wala nagagamit og alcoholic drinks, regular physical exercise, 7 to 8 hours of sleep, maintenance of proper weight, eating breakfast regularly og healthy nga diet. Mao kini ang mga parihara gihapon sa nakita nila ni Dan Butner sa Blue Zone nga study. Now, dinis atong nasod sa Pilipinas na atay programa nga gilans ni atong year 2005 ug nagapadayon kini hantod karon. Ilado kini sa tanan sa atong gobyerno, sa mga nagtrabaho sa gobyerno, mga barangay health workers. Ug mao kining slogan nga mag-HL tayo, mag-healthy lifestyle tayo. Usa kini ka National Healthy Lifestyle Campaign. Kansang tema is to healthy people builds a strong republic. Nga ang tahas nini mao ang pag-awhag kanatong tanan nga mo adapter ta og healthy lifestyle aron maprotektahan kita sa mga balatian nga nahimong pandemya karon. Ug mao kini ang 5 ka mga programa, 5 ka mga health habits. Una, gumalaw, kumilos at regular nga mag-ehersisyo. Mao sa gihapon ni ang nakita nila ni Drs. Belloc and Breslow, ni Dan Butner sa ilang mga study. O gi-aplikar kini karon sa atong gobyerno. Giawhag kita nga mo ehersisyo kanunay. Ang mga trabahante sa gobyerno, inig ka alas 4, alas 5 sa hapon, manggawa sila opisina, aron mohimo og aerobic exercises. Then sunod, subaybayan ang pagtaas sa timbang. Because the wider the waistline, the shorter the lifeline. Ang sunod nga paagi, iwasan ang stress. No? Ang sunod, huwag manigarilyo. Muna guna natin tayo balaod, Republic Act 9211.
no smoking law dinhi sa atong nasod. Mga smoke-free ordinances sa nagalain nga mga munisipalidad. Kining tanan nasig tabang aron kita makabaton og maayo nga panglawas, maprotektahan ang atong panglawas batok ni ining mga aso sa sigarilyo. Nga kung bisan ikaw wala na bako, apan kung makahanggap ka sa aso sa uban, sama rasab nga ikaw nakapanigarilyo kay ang mga balatian nga imong makuha diha sa pagpanabako usab imuhang maangkon. Ang ikalima, healthy nga diet araw-araw. Kita diri sa Pilipinas, mga Pilipino, dili yung tahilig kayo mukhaon og mga utanon o prutas. Sumala pas magpakisusi observation, 10% lang nato mahiling niini sa Amerika sa edad nga 14 months ang first vegetable nga gikonsume sa mga American children sa edad nga 14 ka bulan is french fries, mga kaigalaan. Kapag iawha kita nga ang atong pagkaon good, more of plant-based diet. And this is the recommendation. Ang sekreto, eat your colors. So, atong paningkamutan nga daghang color diha sa atong gikaon. Diya sa plato nga atong ginakanan, na ay pula, na ay yellow, na ay green, na ay violet, na ay red, ug daghan pa nga mga colors. And eat your colors, mga kaigalaan. Kini based sa prinsipyo atong mabasa sa balang kasulatan, nga atong mabasa sa Genesis 1:29, nga ingon si Kristo, ingon ang Ginoo, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth. And every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Muni ang mga fruits, grains, nuts, lakip ang mga utanon. Muni ang Edenic diet, the original diet nga giandam sa preparar sa Ginoo alang kanatong tanan. Ug ang good news nga kadtong nag-adaptar niini, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, ni average ang ilang lifespan og 912 gamit ni ini nga mga plant-based nga mga pagkaon. Nya kumusta naman karon sa atong panahon? Ang challenge mao, bisan ang mga modern nutritionists nagabalik sila sa biblical principle. Kinutlo ang balang kasulatan kung aron ato kining maaplikar kini mga pagkaon na aron mutaas ang ato ang kinabuhi. Imong natun-an ini nga gabi ang pila ka mga sekreto. Ibutan ta lang kaning tanan 7 ka buok based sa Belloc and Breslow nga study. O dunay gitawag nga health aids. Ang health aids mao kini ang imuhang health condition. Wa kini nagdepende sa imuhang pangidaron o panagway. Mo na mingon ta nga kana lagi siya no? Murag 70 pero 50 pwede na iyang pangidaron. Iyang chronological age, biological age is 70 pero 50 pa di ay. Muna no, so malibog ta. So tan-aw na to ang health aids no, ang usa ka tawo nga 50 ang iyang edad. Unya gisunod niya ning 7 ka mga health habits. Ang tanan gyud kompleto. Unsa may dangatan sa iyang health aids. Mura siyag 35 ang pangidaron. Meaning ang iyang health condition, ang iyang health status batan-on bata-bata kaayo, bata-bata sa ngatan, bata-bata kaysa iyahang, mas bata kaysa iyahang, klaro ang iyahang insakto nga pangidaron. Apan, kung wa kay gisunod bisan usa ni ini, nag-edad ka karon og 50, zero gyud ka ni ining 7 ka mga health habits, abi nimo ang mahitabo, mahimo kang mura kag 72 ang imuhang health condition, ang imong panagway. Now, mingon ta, ulahin na ang tanan. 45 na akong edad karon. Magamit pa ba ka nako ni? Doon na pa ba'y kahigayunan nga ma-improve ang akong kinabuhi? Mapunan pa og mga katuigan ang akong kinabuhi? Yes! Tinuod na. Mapunan. This is the good news. Kaya kung mo adaptar kag tulo lang ni ini nga mga health habits, nag-edad ka karog 45, mapunan og 22 katuig ang imong kinabuhi. Naa kay paaboton nga sa city nga pangidaron. Pero kung adaptar nimong upat nga tos 5, 28 ang mapuno sa imong edad nga 45, maabot ka sa edad nga 73, apan kung imo ning paningkamutan ang unom og sa 7 ni ini nga mga health habits, moabot ka sa edad nga 78, 33 ka mga katuigan ang mapuno sa imong kinabuhi. Yes, this is the new healthy lifestyle nga ato gikinahanglan.
Labi na ning panahon sa pandemya, ang atong ginahanglan dili lang new normal nga lifestyle, pan new healthy lifestyle, because a healthy lifestyle magahatod kanato ngadto sa longer life. Healthy lifestyle, longer life. Ang bala ang kasulatan atong mabasa sa John 3:16. Inyo ning namemorya mga kagalaan. Una ingon diha, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have longer life. 100 years na bang isgutan diha? No? Apan ang ingon diha, ang nagatuog kang Hesukristo, makabaton og kinabuhi, dili lang 100, apan everlasting life. Sa atong pag-adaptar sa healthy lifestyle, malungger ang ato ang life, but the good news mao ni kung atong adaptahon ang godly nga lifestyle. Dili lang longer life. Kaya ang longer life sa uban, moabot og 100, dili man gihapon kontento. Na may makaabot og 100, mga kulang ra gihapon. 110, kulangan ra gihapon. 200, kulangan ra gihapon. Kato nakaabot og 200, kulangan ra gihapon. Ngano ganak gusto magita og kanang wa gay katapusan. Kay gibutang sa Ginoo sa una nga dili lang ta mag-aim for longer life, pero ang atong tinguhaon is that eternal life, everlasting life. So, remember, healthy lifestyle, longer life. But godly lifestyle, muhatod ka nato ngadto sa eternal life. God bless, ug maayong gabi kaninyo. Sa tao nga siya, tua sa langit, layo papan. Nahibalo sa kasing-kasing, o kinahanglan sa atong paglakaw. Para yun talang, kay naa siya nagtanaw, nagatiman. Naa siya si Jesus, kung taw-bunta higala siya, lakauban langka niya, pakigsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, makikuban ako. Niya kita sa mga paghantos o pagagulo sa kaso. Nakasayod siya sa ligid lang kay naa siya, nga nagauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya, kay ikaw hinapon niya. Naa siya si Jesus, kung taw-bunta higala siya, lakauban langka niya, pakigsulti sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya, naa siya si Jesus, kung taw-bunta higala siya, lakauban langka niya, pakigsulti ka sa
Mayong gabi kaninyo tanan, second night sa aton series sa Vibrant Life. Di atong 1947 na headline sa newspapers around the world ang discovery, dako nga discovery sa Qumran Cave. The Mysterious Book of Qumran Cave. Ipakita na ako ninyo ang hulagway sa itsura niya ng dapit. Desert place. Nagbisita ako dito niya itong 1995. Nagbalik ko otro nagtanaw 1997. Kaya pag-publish ni ining sukad niya itong pag-publish sa nahimo headline sa mga newspaper ang discovery sa Qumran Cave. I decide nga kung makadtuon niya, no? And that was 1948 yet, elementary pa ko. Og unya, 1995 primero ko nga pag-adto. Maunang kaimtang ato. Alright, again, welcome sa atong series sa Vibrant Life. Okay? Ato slogan, sublion ta ng atong slogan. Healthy lifestyle, longer life. O gunya ang usa, tapos second part niya, godly lifestyle, eternal life. Kadto kita sa atong topiko, Mysterious Book of Qumran Cave. Mauna, ang kaimtang dito, ato din ni murag paraiso sa ila pagtanaw. Green, bisag asa lang. Dito, disyerto. Tanwa ng ila mga bukid yun. Way kahoy, way sagbot. Og unya, ang livelihood sa mga native dito, minority tribe, ginatawag nila Bedouin, gikan pas panahon sa Old Testament time, panahon ni Abraham, maura gihapon. Ambot, nga naman kining mga minority tribes, wala yun nagatinguha sa mga civilized maayo. Ang ilap panginabuhi, shepherds, mga karnero o unya ang ila puluyan tulda-tulda ra gihapon. Ang duha ka Bedouin shepherds nagbuhi sa ila mga karnero og unya di pero pasibsib og unya unsay sibsibon lahi dinhi sa ato nga bisag asa lang pwerte sagbot dito pangitaunon ang masagbot do nay pila ka buok diha kun asa da nga kilid sa mga bukid. So ang mga karnero nagakatag sila, no, may kailap diya pangita pagkaunon. O niya pagkahapon pangitaon na sa shepherd. Duha ka Bedouin shepherd nagkatuon ni dapita nga pangita sa ila karnero nga gi pasibsib gibuhian diya. Nakaabot sila ni anang dapita. Kita nyo? Adonai kwan? Adonai cave alright. Kay mga bata pa batanon nagduwa-duwa niya abe paigo-igo gold na sila sa ubos o niya paigo-igo nga gold kung kinsay maka-target niya ng lungag sa kuweba. Sige nila nga labay sa ulahi ang usa nakapasulod yun pero pagsulod nagtutukay sila nga duha. Paak lagak murag dunay nabuak. Yun sa to. Murag dunay may nabuak nga pateri, no? Ngita sila dalan, pasaka dito sa ibabaw, gisuhot. Sulod. Pagsulod, ang una kita nila, tibod. Kailan mo tibod? Jar, no? Nga nabuak na igo sa bato nga ilagi lapay. O unya ilagi tanaw, naputos sa linin panapton, no? O unya, pag-abli na itong linin nga murag gabuk-gabuk na gani, adunay scroll. Mauna ang ila libro kaniya to. So let's scroll. Panit sa mananap, ang primero, diskubrihan sa ito, ang papyrus, mo nang gigikanan sa papel. Pero ang ligon, ang panit sa mananap, nga giuga, diya gisulat, o gunya, lukoton na, no? Lukoton. O niya, puno sa scroll, gidala ni ining mga bata, o ibaligya antik. Baligya antik ang mga tao, na murag dodaman, kay dagan man mga fake, no? Wa tagda primero. Pero sa ulihi, no? Nakaabot ang uban niya to sa nakapalit, nakaabot kay Professor E.L. Sukinik sa Hebrew University.
Gitestingan nila dito, uy, genuine man ni. Tininood nga antiques ang tonsoli. Ang uban nga bahin niya to, nakakadto kay Dr. John C. Trevor, Director of American School of Oriental Research in Jerusalem. The cave was scientifically excavated in 1948. Og unya, ang resulta, nakita nila nga adunay sulod to mga jars ug daghan pa mga 40 ka mga scrolls, no? Nga karaan antique yun. Sa 1951 ug 1952, ang uban pa nga mga kuweba sa palibot ilagi gi-survey og unya nakakita sila daghan pagayon nga mga scrolls nga napangtago sa kuweba og unya may document sila nga nakita nga ang ngalan ni ining dapita Kirbet Qumran. Kirbet Qumran. Og unya mauna nga na-publish Mysterious Book of Qumran Cave nga nakita ang history na discoveryan nila sa uli nga kana diha nga dapita nga awaaw ania sa ubos na sa Jerusalem pero kabukiran ug unya dool na siya nagalantaw sa Dead Sea, no? Qumran Cave, iya di idea sa ubos niya, iya community sa mga essence. Ang mga essence, mga Hudiyo ina sila nga conservative kayo, nga dili sila mopuyo sa syudad. Kay ang syudad kuno ana ang tanan nga dautan nga buhat diha syudad. So nag-separate sila diha sa Kirbet Qumran, no? O unya nagkadto kami sa mao na kabukiran diha tanaw wa gyud kahoy, no? Makaluluoy desierto. Kadto kami sa ilang community, sa ruin sa ilang community. Mauna kun inyo na maklaruhan ng primero nga lungag na baptistry, diha sila nagabautismo. Og unya nagkalain-lain nga mga kwarto nga gi-excavate ato na dito kwarto nga kikadtoan kami diha nga may marka scriptorium. Dito sila nagakopya sa balaan nga libro ug unya ila ginahimo na kopya butang sa scroll ug unya nasulod sa mga tibod nga ginapreserbar nila. Unya sa 70 AD Titus the Great, general, Roman general, nag-invade sa Judea, nag-invade sa Jerusalem, sa liyuta sa mga Israelanon. Sa diha nga haduol na ang army ni Titus the Great, kining mga essence ang ilang mga scrolls, no, nga mautong libro kaniadto, ila gipangtago na lang dito sa mga langob, no, na ang kita namo nga fossilized na nga mga sandal sa mga essence, no? Gipangtago na lang nila og mikagyo na lagyo hangtod na abandon kana diha nga dapit ambot kun asa na tong mga tao nagkalamatay na tingali o kung nagpang-migrate kun sa wala na matagad hangtod nga nakakadto diha pasibsib katong duha ka Bedouin shepherd. Alright? No? Kabalo kamo kung unsa to nga libro sa gisusi na sa mga sa mga scientist ang ila nakitan nga libro di ay ito nga misteryoso, no? Nga makausab sa kinabuhi sa tao, makaabog sa espiritus panulay, ug unya nagagarante sa kinabuhing walay katapusan. Ug kadto nga libro mga manuscripts sa Biblia. Kaniadto mga critics nga sulti nga kining Biblia mga gisuwat-suwat rani pero nahilom ang tanan nga critics sugad sa pagkadiscovery sa misteryosong mga basahon diha sa Qumran Cave. Gitistingan sa mga scientists ang date nila 500 BC pa. Wala pa mataos Kristo. Kadtong magipanglubong ato sa kuweba, Qumran Cave, o walay lain
kundi tanan mga kopya sa Holy Bible. Mauna nga mga kritik sa Biblia nga kuno gisuwat-suwat lang na karong panahon, nahilom hangtod karon. Proven, no? Dang mga sinuwatan sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moises, tanan nga sinuwatan sa mga propeta, sa mga apostoles. Ang klaro sa Old Testament lang gayon nga kanang murag wa gyud matatsa ang Book of Isaiah. Nakakita ako kaysa ng museum sa Israeli, kasulod kami. Pag abot nimo dito sa museum, di imo kamera bilin, no? Imo sapatos, no? Bilin. Imo video bilin. Kay sirado dito, ana akadtong gipakuha na panguha nila sa Qumran cave nga mga scripts, mga original manuscripts sa Bible, no? Nang delikado kay murag gabok na, no? Pagsulod nimo dito, may guide kami, no? Gagunitay ra, ngit-ngit kaayo. Ngit-ngit unya, patindugon lang kami diha, og unya i-switch niya ang light. Pag switch dili nga kini sa to, light na yun, dili kay maguba kanang kalit nga kwan sa suga sa kahayag kuno makadaot, makapagabok dugang sa kwan mga manuscript, no? Unya ang manuscript ana nagalibot ingon ana kadaghan kaayo sa sulod sa kristal, no? Kabinet ingon ana ang suga hinay-hinay gikan sa ngit-ngit hinay-hinay nga hayag. Hangtod nga hayag na gayud tanaw na mo ingon ana, no? Mga karaan nga mga manuscript nga kung tandugon mo tingali magabok mga kuana, mga samad na, no? Unya igo lang nimo makita maghinay-hinay naman, ngit-ngit hinay-hinay. Kay kun kalit ka pang ngit-ngit man kuno maayo. Og unya kun gusto pagintanaw i-switch on again, hinay-hinay na sab siya hayag, hinay-hinay hayag. Hangtod nga maklaro na ug mahinay-hinay na sab siya ngit-ngit, no? Nan kung makapanahon kamo kadto sa museum sa Jerusalem, makita ninyo ng mysterious book of Qumran cave nga way line kun dili mga manuscript sa Biblia nga sinulatan sa mga essence kaniadto 500 years BC pa. Og unya nagingon ko nga misteryoso nga basahon kay makausab sa kinabuhi sa tao, no? Makausab sa batasan, makaabog sa espiritus panuway, og nagakarantiya sa kinabuhing walay katapusan. Og kana nga basahon ang Holy Bible, no? Maunang girekomendar ni Ginoong Hesus ato basahon Juan kapitulo 5 versikulo 39. Kamu nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamu nagunahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan o kini sila mao ang nanagpamatuod kanako. Sa English, matod pa niya, si Ginoong Hesus misulti nini, matod pa niya, search the scriptures. Susihan ninyo ang kasulatan. For in them ye think ye have eternal life. Kaya na diya kanila nagauna-una kamo ang kinabuhing dayon. And these, ingon ni Jesus, are they which testify of me. Mauni, matod pa ni Jesus, nagapa panghimatuod, may tungod nako. Busa ingon Ginoong Hesus, search, susiya, no? Og sa usa ka panahon na sab, ingon Ginoong Hesus, nangasayop kamo. Kay wala ninyo ginasusiha ang Biblia. Abi ato basahon Mateo 22:29. Apan sa mitubag si Hesus miingon kanila, nangasayo kamo kay wala ninyo hibalui ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios. Alright, ingon na, no? Mao nang ingon ni Jesus, nangasayop kamo kay wala kamo kay balo sa kasulatan ukon sa gahom sa Dios. Mao na nga i-rekomendar, susihon nato. Ani adini ang gahom sa Dios. Ani adini ang garantiya sa kinabuhing walay katapusan. Si Propeta Isaias nagsuwat.
Tanaw ta, kung unsay pagtawag ni Propeta Isaias sa Biblia. Isaias 34, versikulo 16. Susihan ninyo gikan sa basahon sa Ginoo ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Sa English, search ye in the book of the Lord. Susihan ninyo sa basahon sa Ginoo, kay way nakulang. Ang ako baba mao'y nagsulti nini, o unya ang espiritu. Ako espiritu mao'y nagtigom nini. Ingon ni Propeta Isaias, search ye in the book of the Lord. Susihan ninyo sa basahon sa Ginoo. Ang Biblia, ingon ni Propeta Isaias, basahon sa Ginoo. O kung kaluwasan lang ato tuyo, way kulang. Ana atanan. Kompleto ang instruction alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Kaya ang ako baba, matud pa sa Dios, mao'y nagsulti ni ana, og ang akong espiritu mo'y nagtigom ni ana. Terribly kabalo ka mo? No? Ang Biblia, mga 40 katao ang nagsuwat, nga wa gani magkinitaay, no? Mga 1,500 years ug makumpleto ni sulat gikan pas panahon sa panahon sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon, wa gani magkinitaay. O unya ang uban nila mga hari, ang uban mga propeta, uban mga manalagna, uban magbalantay sa karnero, no? Pero ang mensahe tanan nagiusa, tanan pointing to Jesus Christ nga atong manluluwas. Ang ako punto gyud pasantop mao. Ingon ni Propeta Isaias, search ye in the book of the Lord. So siya ninyo sa basahon sa Ginoo. Mao nang pagtawag ni Propeta Isaias Biblia, basahon sa Ginoo. Si San Pablo, lahi sa biya pagtawag, Hebrehanon kapitulo 4 Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 12. Okay, tanawan nato na. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik. Diya na lang una. Unsa ko no? Sublion ta na nga sentence, unsa sublion ta basa? Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik. Maabtik. The word of God is quick. No? Abtik, no? Kung padayonon mo basa, mutugkad bisan sa atong huna-huna, bisag pangadto sa kailanman sa atong lawas, sa atong kasing-kasing, bisang pahangtod sa mga bukog, nga murag nahibaw-an ang tanan nato nga kalaki. Pero, ang gusto ko hatagan atensyon mauni. Pagtawag ni San Pablo, pulong sa Ginoo. Kung si Propeta Isaias, matod pa niya, Book of the Lord. Si San Pablo, Word of God. Dagan sa ato nga mga katawan karon nga kanang murag. Pwerte ang reasoning power, pwerte ang pinilosopo, muingon. Nga naman tawgon ng Biblia, nga pulong sa Dios. Nga naman tawgon basahon sa Ginoo, sinuwat raman na sa tawo. Murag reasonable. Sinulat sa tao. Ato gibasa ganiya. Sinuwatan ni San Juan. San Juan, tao baya. Oh. Sinuwatan ni San Pablo. San Pablo, tao baya. Sinuwatan ni Propeta Isaias. Sinuwatan ni Jeremias. Uban pa nga gibasa nato. Sinuwatan sa tao. Nga naman tao nagsuwat. Di man makasuwat ang kabaw. Tawagin mo suwat. Pero nga naman tawgon kini nga pulong sa Dios nga sinuwat raman na sa tawo. Si San Pedro ato patubagon. Nga naman nga tawgon ang Biblia nga pulong sa Dios nga sinuwat raman sa tawo. Abi, unsay pag-explikar ni San Pedro? Tanaw nato ikaduang Pedro kapitulo 1 versikulo 20. Isugod nato sa 20. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo
20. No? Abi? Kinahanglan inyong mahibaluan kini. Una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan, nga arang kahimuan sa kaugalingon nga pagpanabot. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaan tao sa Dios. Ako basahon ninyo sa English, no? For clarity para sa uban nga kanang murag naanad sa English. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 20 o 21. In mauning ingon ni San Pedro, ngano man tawgon ni pulong sa Dios nga tao raman ang nagsulat. Okay, 20. Knowing this first, hibaluan ninyo unas tanan kini, that no prophecy of the Scripture is of private interpretation. Why pulong stagna dinis kasulatan ko no? Nga sinulat pribada nga una-una sa tao. Tao nagsulat, pero ang iya gisulat dili gikan sa iya una-una, dili iya kaugalingon nga interpretasyon. Sa John 21, matod pa niya. For the prophecy came not in old time by the will of man. Kaya kini pulong stagna sa Biblia niya, matod pa, niabot kini, dili sa kabubuton sa tao. Dili iya lang ni kabubuton, dili iya una-una, dili bunga sa una-una sa tao. Unsa pa kayod ko no? But holy men of God. Apan unsa ko no? Ang mga balan nga tao sa Dios nanulti og ilan ni gisulat. And they were moved by the Holy Ghost. Gimanduan sila sa Espiritu Santo. Ang pulong iya pulong sa tao, sinulat sa tao, pero ang una-una nga ila gisulat, dili gikan sa ila, gikan sa Dios. Nahimo lang nga sekretary ang tao. Ninumduman kaniya to sa wa pa ko mo retire. Ang ako sekretary, no? Kay busy sa nagkalain-lain nga committees, matawgon ko lang na kung aduna kay suat kung asa paingon nga nasod kay ang division namo sakop 19 ka nasod, no? Kung asa tong nga organization, hospital ba o kung kanang mga kolehiyo ba o kung sa union sa mga nagkalain-lain nga nasod, padala ko suat. Malingkod lang ko, tawgon kong secretary, mag-dictate lang ko. Ang secretary, maoy naga-record niya na. Pagkatapos na ako dictate, hatag ko siya, kadto ko sa nagkalain-lain committee. No? O niya, i-transcribe na secretary, iyan na nga isulat pagkahuman, ang sulat, karon gani, wana sulat, email na lang, kaniya to sulat pagyud, no? Pagkahuman niya na, no? Ready ng sulat na sa lamisa, no? Ang ako imoon, pirma na lang. Sige kung pirma, padala ng masulat. Ang nakadawat sa sulat na ingon, ay may circular, may sulat si Pastor Bukala, nga mauna, no? Ako ang nagsulat, dili. Ang sekretary ang nagsuwat. Pero ang pulong dito, ako, dili. Siyempre ako, gidikta sekretary. Mauna ang pagsuwat sa Biblia. Dili iya sa tao una-una. Dili produkto sa private interpretation sa tao. Minanduan lang sila sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, nagdikta kanila o ang nagsuwat, dili kay ordinaryo mga tao nga balan. Holy men of God, moved by the Spirit, the Holy Spirit. Mauna ang pagkahimo sa Biblia. Karon, ngano man gipasulat sa Dios kining Biblia? Alang nato. Unsay tuyo sa Dios pagpasulat niya ning Biblia, no? Abi kadto kita. Unsay tuyo sa Dios ngano man gipasuwat niya ang Biblia. Alright? Ato basahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16.
Ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway ug pagmatuto sa pagkamatarong. Alright? Ang tibuok nga kasulatan, all scriptures, alright? Ato na sabna, no? Kano ta para maklaro gyud. Unsay tuyo sa Dios nga naman gipasuwat kining kasulatan. Ako na nga gusto hatagan gyud atensyon, no? Ania ikaduhang Timoteo kapitulo 3, no? Alright? 16 o 17. All scripture is given by inspiration of God. Gihatag sa inspirasyon sa Dios. Dili iya sa tao inspirasyon. Atod pa ni. And is profitable for doctrine. Tuyo sa Dios nga matudluan kita sa husto nga doktrina, for reproof, para mabatlong kita sa hiwi nato nga kinaiya, for correction, para makoreksyonan kita, for instruction in righteousness, para matudluan kita sa pagkamatarong. Unsay tuyo pag yun? GCT. That the man of God may be perfect. Aron nga ang tao sa Dios mahimpit o unya masangkapan sa tanan nga maayo nga buhat. Maunay tuyo sa Dios nga gihatag kini aron nga matudluan kita sa hustong kinabuhi nga angay na gayo dito sa atong ginalauman nga saad sa Dios. Godly lifestyle, eternal life. All right. Ato basahon na ang Filipos 3:20. Nga naman, nga gusto sa Dios nga tun-an nato ni. No? Nga naman tun-an nato ni. Nga ma-reforma ang atong kinabuhi. Nga naman. No? Filipos 3:20. Kaya ang atong pagkalungsuranon atuas sa langit. Wow! Wow! Unsa ko no? Our citizenship is in heaven. Brethren, wherever you are in the world today, you do not belong here. You belong there. Ayaw na kamo paningkamot sa butang nining kalimutan. Ang ginaandam sa Dios dito, ang inyong pagkalungsuranon dito sa langit. Your citizenship is in heaven. Again, sublion ko, we do not belong here. We belong there. Ato basahon ang gisuwat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 3. John 1:3. Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nagpatalinghog sa mga pulong sa tagna, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini kay haduol na ang panahon. Alright, bulan kuno ang nagabasa, ug ang nagapaminaw, ug nagabantay o nagasunod sa nasulat niini kay haduol ng panahon. Unsa nang haduol ng panahon? Pagbalik ni Jesus. Dalon niya kita dito. Di ba nagsaad si Ginoong Hesus? John 14:1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go, og tuwa na siya, to prepare a place for you. Nagaandam siya natuglo na dito. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Aron matigyon ng Sos, nagandam ko lura ninyo, mobalik ako pag-usab, dadon ko kamo, uban ako dito. Our citizenship is in heaven. Aron kon din siya, ato usab kita. Ang Biblia pagtapos, guobot ko ni explicar. Kunya basahon sa primero, no? The Holy Bible containing the Old and New Testaments. Ang Biblia kuno nga nagasulod sa daan o bagong testamento. Ang daang testamento nagasulat sa record paghimo sa Dios kalibutan, pagkahulog sa sala, ang tagna sa mga
mga manalagna kanito mga propitas nga si Kristo magapakatawo dire para sa atong kaluwasan. Ang bagong tugon nagahisgot may tungod sa pagkatawo ni Ginoong Hesus ug unya sa iya pagpakamatay ug sa iyang pagkayab sa langit ug sa saan nga mo balik sa pag-usab. Ibalik ko ingon didi the Holy Bible containing the Old and New Testament. Balaan nga Biblia nga nagasulod sa daan o bag-o nga testamento. Unsay pagsabot ni New Testamento? Binisayan niyo, abi. Unsay testamento? Sa ato, pinulungan. Unsay buot pasabot sa testamento? Kasabutan. Alright. Ang murag simple ra kaayo nga translation nga nangayan ko, kaligunan. 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 Kay testamento sama nini usa ka tawo nga dato daghan iya propiedad, no? Sa di pa siya mapatay, isulat siya will and testament. Nga mao niya propiedad ang mga heirs, mga panunod, mao ni iya kabataan, na outline pa na ang uban nga testamento, mao ni iyas kamaguangan sunod, mao ni. Mapatay kanang ginikanan, kanang testament. That is legal document nga kaligunan, nga notarized na, nga nagagarantiya sa panulondon sa mga anak. Kita nagaampo sa Dios, amahan namo nga anak ka sa mga langit. Kung amahan tayong Diyos, unsa niya kita? Anak. Mga anak! Tungod kay mga anak, magapanunod kita sa kabtangan sa Diyos, gibilin sa Diyos ang testamento nga kung sundon nato ini garantiya ang kinabuhing walay katapusan. Mauna nga si San Pablo miingon, our citizenship is in heaven. Friends, brethren, tanan nga nagapaminaw, makadungog sa akong tingog karon. Garantiya ko ninyo, you do not belong here. You belong there. Tumanon ta si Jesus, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life. Gusto kita dito sa langit, sundon ta ang pulong sa Diyos. Kay mauni ang nagagarantiya sa kinabuhing walay katapusan. See you there, friends and brethren. Ang Diyos magpanalangin kaninyo, sundon ta ang iya testamento. Alright? Good night. O ang Diyos magpanalangin kaninyo. Jesus, ikaw ang Diyos, ikaw kahayag sa kalan. Hanggang mamukha na ko, di masaysa. Ikaw akong dalan sa kamatuoran, sa akong kasing-kasing aniakan. Magtagalaw, magpasalamat kanimo, luyo sa mga pagsulay niya ka. Jesus, ikaw akong tanan, bitun sa kalangitan, paglampag man sa ulan. Jesus, ikaw ang akong dalangka, kahayag kang maturan. Jesus, Ikaw ang kalipay ko, kahayag sa matagalan. O Kristo, ikaw ang Diyos, paglaong ko.
Jesus, ikaw gamhanan sa tanan. Pagtuligon ko kanimo Diyos, matagadlaw magpasalamat kanimo. Luyo sa mga pagsulay niya ka, Jesus, ikaw akong tanan, bituon sa kalangitan, paglaong pagkuman sa ulan. Jesus, ikaw akong lalampag, kahayag tumaturan. Jesus, O Diyos, ikaw gamhanan sa tanan. Matagalaw, ikaw masidunggan. Ako magulat sa imong pagbalik. Ikaw ang Diyos na gamhanan, ako magsalig kanimo. Ikaw akong tanan, bituon sa kalangitan, paglaong pagkuman sa ulan. Jesus, ikaw akong lalampag, kahayag kamaturan. Jesus, kahayag kamaturan. Jesus, For our closing song, let us sing our theme song, Jesus is the Joy of Living. Let us all rise.